Alam niyo po, sanay akong mangaral sa daan-daang libong tao. Pag nag-iipon po yung aming mga kasi nag-iipon po ako hindi po by church, no? By region. Libo-libo yung taong nandoon. At nakita ko pareho lang naman sa pangangaral yung 1,000 tao at saka yung 6 na tao. 5 doon anak ko, 1 doon asawa ko. Sanay po ako mangaral. At minsan may kasama kaming katulong. Minsan, kasi po ayaw po ng may bahay ko ng katulong. Gusto niya, siya ang mismong nag-aasikaso sa aming pong tahanan. Sa ngayon ay katulad ng sinabi po nila, meron po akong 3 pastor. Magkakasunod po sila, yung panganay, yung pangalawa at yung pangatlo. At yung dalawa, pinagpipray pa po namin hipuin ng Diyos. Bakit? Kasi ang gusto kong mangyari, ang pangako ko sa Diyos, katulad ng Joshua chapter 24, as for me and my house, we will serve the Lord hanggang sa huling yugto ng aming buhay. Pati mga apo, tinuturuan na po namin sila ngayon kung paano sila maglilingkod sa Panginoon. It's good na makita ng mga lingkod ng Diyos, yung buong pamilya ay naglilingkod sa Diyos. Bakit? Kasi alam niyo po, legacy niya yan eh. At si Bishop John, nakita ko po, sabi mo sa katabi mo, mapalad ka. You know why? Napaka down to earth ng bishop niyo. Marami po akong kilalang bishop. Kasama po ako sa Philippine Council of Evangelical Bishop. Kasama po ako sa GM, kasama po ako sa PCEC, kasama po ako sa CBMAP. Pero hindi ko patataasin ang ilong niya o ang tenga niya. But my point, bihira ako makakita ng ganito, down to earth. Kaya po nag-meet yung aming pong mga kaluluwa at sabi ko sa kanya, no, kung gusto mo sama kita sa iba't ibang part ng globe. At tingnan natin kung ano yung pwede nating magawa pareho. And mapalad kayo, napakaganda ng church nyo. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka ba natutuwa? Ang alam ko, sa Bulacan, kayo lang ang may ganito. Umiikot na rin po ako sa Bulacan. Hindi ba ano? Kaya ako parang Bulacanyo na rin eh. No. Kami po, next week, itatayo na po yung aming sanctuary, pero 7-story po yan. At marami po kaming plano. It will going to accommodate siguro mga 1,000 to 1,500 na tao. Dahil naniniwala po kami na ang paglago at ang paglaki ay kung ang mga tao ay sama-samang tumatrabaho sa Panginoon. Wala pong monopolya ng kahit na ano. Even the Holy Ghost, the Holy Spirit and God, hindi tayo monopolya. Hindi tayo ginawang, robot, no? Kundi ginawa tayo na matalino, dahil alam ng Diyos na pagkaanak ng Diyos, matalino yan. Do you agree? Parang hindi naman. Kung hindi po kayo nakiki-agree, then mag-aaral po tayo. Ako po ganito, no? Hindi lang po ako nangangaral, ako po yung nagtuturo. Although ako ay apostle, nagbibuild ako ng churches, nagbibuild ako ng relationship, pero madalas nagtuturo po ako. I am a teacher and I magnify my office. No, bakit? Kasi gusto ko na naiintindihan natin yung atin pong napapakinggan. Hindi lang po tayo panatiko. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka panatiko. Lakasan mo, hindi ka panatiko. Kristiyano ka. Kasi malaki pagkakaiba noon. Hindi tayo sumusunod lang. Pag sinabi ng song leader, kanta tayo, kanta kayo. Tatanungin ka, ba't ka kumakanta? Wala ka maisagot. Diba? Ba't mo tinataas ang kamay mo? Wala ka maisagot. By the way, bago ako magpatuloy, pwede yung i-acknowledge ko lang yung mga anak ko sa spiritual, si Pastora Susan, and then, dyan po sila sa Acts. Si Pastora Ruth at saka yung aking gwapong-gwapong inaanak na yan, yung asawa ni Pastora Susan. Pinaalam ko po sa kanila na nandito ako kasi love ko yung mga yan eh. Alam nga naman pumunta ako sa isang lugar tapos hindi nila alam na nandoon ako.
No, although hindi ako makapunta sa kanila, pero gusto ko alam nilang nandito ako sa baluarte nila o sa lugar nila. Paggalang po yun pagmamahal. Kung gusto natin galang tayo, matuto tayong gumalang. Respect begat respect. Yun po ang gusto ko sabihin. Okay. So maraming salamat sa inyong pagdalo. Tayo pumunta kasi tinatanong ko kung ilang oras ako. Ang sabi po sa akin, hanggang bukas daw ako. Okay lang po ba sa inyo? Mahirap gawin niya hanggang bukas, pero okay lang po. Anyway, hindi po. Alam ko meron pang pangalawang service. Kung gusto niyo umattend ng pangalawang service, praise the Lord. Sa Proverbs chapter 30, verse 24 to 25. O 33. 24 to 33. Proverbs chapter 30, verse 24. Sabi niya, there are four little things. Sabi niya, there are four things which are little on the earth, but they are exceedingly wise. The ants are people not so strong, yet they prepare their foods in the summer. The rock badgers or the conies are people folk, yet make they their homes in the crags, in the rock. The locusts have no king, yet they all advance in ranks. And number 4, sabi niya, the spiders skillfully grasp with their hands and eats in kings' palaces. Ang Diyos po ang magpapala sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Minsan pa nga, palakpakan natin ang Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, makinig kang mabuti. Para sa iyo to. Gusto kong lahat ng aspect, tinitingnan ko po kayo kanina, kagabi pa ako nagpipray. Ano ba pwede kong iba to sa kanila? Pag gumawa po ako ng mensahe, isang taon, maraming mensahe. Ganun ako gumawa ng mensahe. Aral po ako ng homiletics So, pag gumawa ko ng mensahe, naka-ready na yan. Nagpipray lang ako. Ano ba pwede nilang gawin? Ano ba pwede ko iba to? Ano ba nga kailangan nila? So, hindi lamang yung galing mo sa paggawa ng mensahe, kundi yung pakikinig mo sa banal na spirito. Dapat yung relevant doon sa kung ano yung kinakailangan ng isang grupo. Tinuro ko kahapon yan, yung leadership. Na alam natin kung ano at kung paano natin imububog yung grupo toward the goal. At dito, ganun din po yung akin pong gustong sabihin. Okay? So, dalawa lang ang nakita kong nabuhay na pinakamatalino sa buong mundo. Ayon sa Bible, isa si Solomon, ang sumulat ng Proverbs. Pangalawa si Jesus. Ang tawag po sa kanya, library in heaven. Galing ako ng Saudi, doon ako na born again. At nung umuwi ako, dinala ko lahat ang library ko. Lahat ng libro, hindi pa napapakinggan dito ang preacher, nagtuturo na sa amin. Kaya tinatanong lang ako minsan, saan ka graduate? Sabi ko, sa University of the Holy Spirit sa Saudi Arabia. Marami nagtatanong, meron ba doon, no? Meron. Ako po, produkto, no? Hindi ako theologian, by education, pero I know sumabay sa mga theologian. In fact, alam ni Bishop Junior, nakikipagbalak-taktakan ako kahit kanina. Ang point ko lang, we must study to show thyself approved unto God. Kailangan po natin mag-aral. Kaya ako sinasabing, hindi po tayo panatiko. Kailangan natin mag-aral. Hindi po ordinaryong Kristiyano tayo, kinig lang tayo ng kinig. Kaya marami ang naliligaw at nalilinlang kasi kinig lang ng kinig. Karamihan nga SMO Ano yun? Sunday morning only. Pero dapat everyday, yun ang buhay natin. Dapat everyday, yun ang binabasa natin. No? At dito, kaya ako sinabing dalawang nabuhay na Kristiyano na matalino, nagtataka lang ako. Sabi ko, Lord, hindi po ba si Solomon ay napakatalino? Kaya lang, meron akong confusion. Bakit? Yung ginamit niyang termino doon sa Proverbs 30, hindi pang tao, pero ginamit niya na tao. May teacher ba rito? May teacher? Meron po bang teacher? Professor? Okay? Lalo na sa English, hindi mo pwedeng gamitin. Sabi niya, the ants are people not so strong. Binanggit niya na yung mga langgam, tao, na hindi
Malakas. Tapos sabi niya, the conies are feeble folks. Yung F-O-L-K-S, ginagamit lang ho yun sa tao. Pero ginamit ni Solomon. You know why? Kasi gusto niyang patunayan na kung minsan, mas magaling itong maliliit na to kaysa sa tao. Nakakita na po ba kayo ng langgam? Nakakita na po ba kayo ng utak ng langgam? Ha? Nakakita na kayo ng utak ng langgam? Kailangan mo gumabot ng para makita mo. Napakaliit niyan. No? Mabuti-buti yung conis. Medyo yung utak no, medyo malaki-laki. Ang utak ng tao, ganito kalaki. Kaya kuminsan, mas matalino yung mga ito kaysa sa tao na malaki ang utak at maliit yung salanggam. Sabi ng aking bunsong anak, Papa, nagtimpla ako ng gatas. Nadamihan ko yung asukal, sumama mga langgam. Sabi ko, nakain ko yung mga langgam. Sabi ko, huwag kang mag-alala, anak. Gusto mong tamalino? Kumain ka palalo ng langgam. It sounds crazy, no? But you know, hindi gagamit ng analogy ang mga lingkod ng Diyos sa Biblia kung wala itong sense. Dapat ang tao may sense. Sabi mo sa katabi mo, may sense ka ba? Pasensya na kayo, ganito ako mangaral. Hindi ko hinahamon ng inyong karunungan. No. Gusto ko lang maintindihan nyo na pag nagtuturo po ako, nangangaral ako, maintindihan natin mabuti para hindi tayo lalabas dyan ng ano nga yung pinangaral? Malay ko. Maintindihan natin yun. Masaya tayong lalabas. Amen po ba? Merong isang istorya na yung matanda papunta sa, ewan ko kung narinig yun yan, papunta sa church. Masayang-masaya siya. Dala-dala niya Biblia. Sabi sa kanya, may standby, Lola, saan kayo pupunta? Sabi niya, sa church. Anong gagawin niya ron? Mag-aaral ako ng salita ng Diyos. So, nagpunta sa church. Paglabas, yung lola malungkot na. Sabi ng mga, Lola, bakit tayo malungkot? Nagkamali kasi ako ng dala ng libro. Bakit? Bible ang dala ko. Dapat pala dictionary ang dinala ko. Nonsense. No? Nonsense. But I want you to know and I want you to realize na ang Biblia hindi po mahirap intindihin. Yung iba sabi nila, Revelation, ang hirap intindihin. Madali po. Bakit Revelation nga eh? Alam niyo ba yung Revelation sa Tagalog? Kapahayagan. Di ba? Ang sabi po ng Bible sa Isaiah, all those revealed things belongs to us. All those secret things belongs to God. Eh kung sinabi niyang secret, di ang hirap niyan. Kaya lang yung mga tao gusto pag-aralan yung secret kaysa dun sa revealed things. Kaya tuloy maraming marites at maritos. No way. We need to study para makita natin ang katotohanan sinasabi ng banal na aklat. Amen po ba? So sabi niya, the ants are people not so strong, but they always prepare their food during summer. Alam niyo, umiikot po ako sa iba't ibang bansa, nakita ko yung 4 na season. Meron ako binasa dito kanina, sabi niya, sa Ecclesiastes chapter 3, sabi niya, to everything there is a season and a time for every purpose unto heaven. Meron pong tamang panahon, may tamang oras, may tamang... Sa ngayon, nabubuhay tayo sa oras. Bigyan ko kayo ng konti. Alam nyo, nung ako nagsisimula pa lang, madalas mahilig ako doon sa mga sinasabi nilang patumba-tumba. Pag nilayan, no? Dinaanan mo pa. Tapos nagmamalaki mga pastor. Nung daanan ko, nung nilayan ko, bagsak. Para bang sinasabi niya sa pamamagitan ng gawa niya, bumabagsak. Listen, hindi po against, andyan po yung mga yan. Hindi ako against sa pagbagsak, hindi po. Pero against ako, pag ito lagi ang atin pong pinagagawa. Nang hindi naman natin alam, bakit ka ba bumabagsak? Yung laying on a fence, naaabuso. Ang laying on a fence po, hindi po para itulak at magpabagsak. Ang laying on a fence, ginagamit po to transfer something doon sa naglilay, doon sa inililay.
You are transferring something from you sa kanila. Yun lang po. Kaya nga pag nilay hands kayo, huwag kaagad kayo babagsak. Pakinggan nyo muna yung prayer at saka yung prophecy. Marami hindi pati, ganyan pa lang, bagsak na. Tapos sabihin, ang sinabi sa'yo, natumba ako eh. Paano nga malalaman? Natumba ka na. Ibig ba sabihin, magaling yung preacher dahil natumba ka? Hindi po. Walang magaling na preacher. Ang Diyos lang ang magaling na preacher. Kung tumba ka man, it is by the power of the Holy Spirit, hindi sa iyo yan. Ang trabaho mo, maglay ng hands, okay. Tumumba siya o hindi. Walang problema. Kaya iba, nakagano na, tinutulak na, hindi pa rin matumba. Sabi ko, juduhin mo. Para matumba. Nag-aral po ako ng self-defense. Sabi ko, tindi mo. Ano bang tawag doon? Sayaw na yun, limburak. Nakagano na. Tumba-tumba na. Ayaw pa matumba. Sabi ko, pilitin mo, sipain mo. Kaya sabi na sa akin, killjoy daw ako. No. I want us to understand na galing po sa banal na aklat, hindi po yun ang purpose. So may purpose po talaga. At sa oras natin, sa panahon natin, 24/7, may kanya-kanyang panahon, sinasabi po ng Bible, pagandaan natin. Dahil dadating yung kairos na sinasabi nila, the opportune time. Alam nyo, sa ngayon, mahalaga ito. Sino may relo? Mahalaga yan. Mahalaga yan ngayon. Na ako, mahilig ako sa relo. Mahilig ako doon sa Omega, mahilig pa ako sa relo. Magaganda. Nung tinuturuan ako ni Derek Prince, sabi niya sa akin, anak, did you know, sabi niya gano'n, na may pinakamahalagang relo sa buhay ng tao. Sabi niya na pag ang relong yan ay huminto, lahat ng relo hihinto. So nagtatanong ako, ano ba yun? Aral po ako kay Derek Prince eh. Sabi niya, ganda ng relo mo. During the time, Omega yung relo ko eh. May Rolex pa. Sabi niya, darating oras. Alam niyo, isang bagay na isip ko, sabi nung Revelations, time will come that there will be time no more. Ulitin ko ulit ha. Sabi niya, darating ang oras na wala ng oras. Ang gulo mo, bisat. Bakit? Sabi mo, may oras, darating ang oras na wala ng oras. Ang gulo-gulo mo. Kaya ang ginugulo mo lang yung sarili mo. Sabi niya, darating ang oras na wala nang magiging oras. Sabi ko doon sa nagtuturo sa akin, pwede bang i-explain mo? Sabi niya, ang relo na pinakamahalaga ay hindi ang relong suit mo. Ang relong pinakamahalaga ay ang puso ng tao. Meron bang medical dito? Meron nasa medisina? Meron pa ba? Kasi tatanong ako, pat maintindihan niyo mabuti. Meron? Nurse, si mami, nutritionist, di ba? Bakit pag walang stethoscope, gusto niyo makuha ang pulso, tinitingnan niyo to, tapos tumitingin kay sarilo. Anong connection? Bakit? Pag wala yung stethoscope, hahawak yan dito. Tapos titingin sa sarilo. Ang bihira. Anong connection ng dalawa? Malaki po. Dahil ang tamang takbo ng relo ay tamang takbo at tibok ng puntig ng puso ng tao. Kaya pag yan ay huminto, hinto lahat ng relo. Bakit? Ibig sabihin, patay ka na. At yan, nagsisimula ang bagong, sinasabi nilang everlasting life, but hindi yan ang pag-aaralan natin. Sinasabi ko lang na merong oras, merong panahon, merong pagkakataong dumarating at huwag natin yon sayangin. Amen ba? O yung mga baguhan, okay, alam ko may mga baguhan tayo. Maintindihan nyo ako. Hindi kayo lalabas dito nang hindi nyo ako naintindihan. Merong 4 na season sa pag-ikot ko. Sa atin, lugi tayo, 2 lang. Anong 2? Summer, winter. Sa iba po, hindi. Merong springtime. Ano yon? Sa Tagalog, tagsibol. Sabi nyo, tagsibol. Yan po yung mga batang, wala akong makitang bata, siguro nakahiwalay, no? Yan yung mga bata na nagsisimula, natatakbo-takbo, at sabi natin, huwag kang makulit. Papaluin kita. Huwag mong paluin. Bakit? Baka nung bata ka, mas makulit ka dyan. So sila yung springtime. Makulit, lalaro.
sa Christianity, ganun din. May mga bata. Ang mga bata, yung mga baguhan. Yung mga bata, yung mga 1-year-old, 2-year-old. Pero pag 30 years old ka na, hindi ka na bata. Sino rito ang 30 years old na sa Panginoon? Wala, pababain natin ha. 25 years old. 20 years old. 20. 15 years old. 10 years old. Ang Panginoon ha, sa Kristyanismo ha, o 5 years old. Okay? 3 years old. 2 years old. No years old. So ang sinasabi namin dito, yung mga batang Kristiyano na kailangan nating intindihin. Kaya nagtatantrum, nagtatampo, lahat-lahat ginagawa. Kung ano makita, parang hindi maganda sa kanya because they are bata. Kasi bata. Kung gusto mong magpastor, kung gusto mong maging leader, kailangan maintindihan mo to. Dumaan ka dyan eh. Ha? So may mga bata. Yung mga bago po ngayon nandito, bata pa po kayo, tatanggap kayo sa Panginoon, di ba? Pagkatapos yan, 2, 3 taon. Pero hindi yung magtatagal na bata tayo. Darating tayo sa summertime. At ang summertime ay yung mga young people. Asa na mga young people? Taas ang kamay. Young people, age niyan from 13 to 30. Young people, wala? Walang young people? Ako nakataas, young people ako eh. So yan po ang kinakausap ng ants. Habang bata ka pa, maging matalino ka. Habang bata ka pa, huwag kang gumawa ng kung ano-ano na hindi galing sa Diyos. Dahil ikaw ay Kristiyano, habang bata ka pa, habang malakas pa tuhod mo, malakas pa ang katawan mo, gawin mo na mag-ipon ng pagkaing hindi nasisira at pagdating ng oras, mananagana ka. Alam niyo ba? Alam niyo ba kung nag-start po ako early 30s? Wala pa ata akong 30 that time. At I have never regretted na naglingkod ako. Bakit? Tinalikuran ko lahat, pati profesyon, pati sweldo. Pumunta ako sa paglilingkod sa Diyos. I have never regretted it. Bakit? Kasi ito ang buhay ko ngayon. Kahit ano pang gawin mo, hindi mo ko kayang i-shake. At yung mga susunod sa akin, inahanda na namin para maging ganito. May legacy kasi. No? Yung mga matatanda, kailangan po mag-isip na po kayo ng mga legacy. Okay naman eh. Kaya lang, pag tumanda po tayo ng paurong, kawawa po tayo. So dito ang kinakausap ng Panginoon ay yung mga nasa summertime. No? Speak of manhood and maturity. Alam mo na yung tama eh. Dapat yun ang ginagawa mo. Righteousness ang tawag doon. Righteousness is simply doing the right things. Alam mo, tama. Di gawin mo. Tama bang mag-church? Tama bang magbigay ng tithe? Tama bang maglingkod? O gawin mo. And that's the point. No. Dati noon, pakanta-kanta lang ako eh. Nung nasa Saudi ako, ng ministeryo ko, worship. Matindi po ako sa worship. Yung mga yan, kaya naging ganyan yan ngayon sa worship. Because, nagturo kami sa kanila ng worship. Dating yemilip yung mga yan eh. Worship is not just singing the song. No. It's deeper than that. Worship is the very life of a Christian. Pagdating ng araw, pagpunta mo sa langit, hindi ka po magpipreach, hindi ka po magtuturo, mag-worship ka. Dito pa lang ihanda mo na. Hallelujah. Bishop, ang boses ko po papuntang Divisoria, no problem. Kaya ang boses mo papuntang Quiapo, Divisoria, magmimi tayo sa langit. At ang nagpapaganda,
doon sa isang grupo, pakinggan nyo ako worship team ha, ay yung wala sa tonong boses. Anong tawag doon? Second voice. Hindi po pagandahan ng boses yan, pagandahan ng puso yan. Hallelujah. Amen po ba? Kaya nga pag nag-combine yan, katulad din ng cymbals, subukan mo cymbals lang ang patugtugin mo. Ang pangit pakinggan. Bass lang ang patugtugin mo, ang pangit pakinggan. Pero pag pinagsabay-sabay mo na, wow. In fact, alam nyo, yung ating gamit, paano ko ba sasabihin yan? Wala yan. Ang gamit na inilagay ni David ay 288 na instrumento. May 288 ba kayo instrumento? 2 lang. 3 lang. 4 lang. Pumunta ako sa Korea, nakita ko yung 288 na instrument. Grabe, may mga bamboo, may mga lahat. Prayerful sila pero hindi worshiper. At nung dumating kami, sabi niya sa akin, we know your craft, we know you, please teach us. So nagturo kami. After that, nagkaroon ng isang church na walang ginagawa kundi mag-worship. Full day yan, mag-worship. Puno yan ng tao. Nasa labas pa lang yung mga tao, tumutumba na. Nahihil na. Nadideliver na. Because ang Diyos ay gumagalaw sa loob ng templo palabas. Mga worship team, wala hong pagalingan sa worship. You know, ang pinakamataas ng antas ng mga anghel na naglilingkod sa Diyos, nagtuturo po ako ng angelology, is the seraphim o seraphim. Ang seraphim po, wala silang ginawa, kundi mag-worship sa Panginoon. Pag sinabi nilang holy, 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 3 beses, you are putting God doon sa right place niya, sa topos. Parang sinasabi mo, Lord, banal, banal, banal ka, dyan ka. Ikaw ang amin pong Panginoon. Kaya nga po, yung sa papuri before, hindi nila ako makasundo eh. Sabi ko, anak, huwag kayong kumanta na para kayong Spirita Corales. Ano yung palihad-lihad na gano'n? Hindi naman performance to eh. Ministry to. Yung isa po nilang gumagawa ng kanta, si Cesar Aniceto, under ko po yan eh. Pastor ko yan eh. Yung gumawa ng kasi bata, under ko po siya. Sabi ko sa kanya, pagsabihan mo nga yan. Bakit? Eh, parang nagpe-perform na. At pag nagpe-perform na, at marami ng tao ang medyo tumitingin, malaki na ulo. Alam niyo ba kung ano nagpabagsak kay Satanas? Ang laki ng ulo. At kilala niyo ba si Satanas? Si Satanas po may hawak ng worship sa langit. Baka hindi niyo alam. Sinasabi ko lang po. So dito, sabi niya, hey, ang God's message clearly, ano yan, get ready to prepare for my coming while it is summer. For if winter comes, it be too late. So ang message ng Diyos, maliwanag. Sa 2 Kings chapter 20 verse 1, sabi niya, set your house in order, because you shall surely die and not live. Kami po, si Hezekiah, mamamatay na siya, sabi sa kanya, i-prepare mo yung bahay mo. Ang unang-unang ipiniprepare po, yung bahay na sarili. Hindi yung bahay ng iba. Kung meron ditong mga tatay, responsibility nyo na i-prepare ang bahay nyo, no, para maging worship hall ng Diyos. Huwag ko tayong mahiya. Huwag ko tayong mahiyang kumanta. Huwag ko tayong wala sa boses nga, wala sa tono. Hayaan mo siya. Sasabayan kita, nasa tono ko, wala ka sa tono, ang ganda ng boses natin. Kasi, naintindihan niyo ba sinasabi ko? Matthew 9 verse 27, sabi niya, it is appointed unto man wants to die, but after this, the judgment. Huwag nating hintayin yung judgment. Ngayon pa lang,
prepare na tayo. Amen po ba? Kasi wala po tayong tatakbuhan. Kwentuhan ko kayo, ha? Okay lang ako magkwento? Basta yung kwentong may kwenta, ha? Kasi maraming kukwento, walang kwenta eh. Okay? May isang ang tawag yan, mag-amo, pumunta sa Baghdad. Doon po sa Baghdad, habang namimili sila, may nakita po yung alipin, nakita niya si kamatayan, nandun, hugis babae. So natakot siya. Sabi niya, amo, bakit? Nandito si kamatayan, mukhang kukunin ako. Sabi ng amo, anong gusto mo? Pahiramin niyo po ako ng pinakamabilis na kabayo. Bakit? Pupunta po ako sa Samaria. At doon, hindi niya ako maabutan. So, ang ginawa ng amo, sige, kunin mo yung pinakamabilis na kabayo, nagpunta. Tapos, kinonfront ng amo yung babae. Sabi niya, bakit mo tinatakot ang alipin ko? Hindi ko po siya tinatakot. Tinitingnan ko lang po siya. Nagtataka ko, nandito siya. Kasi meron po kaming pagtatagpo mamaya sa Samaria. Dali niyo palang makapick up. Sabi mo sa katabi mo, wala kang tatakbuhan. Wala kang pupuntahan. Yung mga naglilingkod na ayaw, gustong maglingkod, tas ayaw, wala kang, katulad ni Jonah, iluluwa ka rin. At saan ka iluluwa? Doon sa ayaw mo. Diba si Jonah? Kinain na malaki isda. Diba? Ano nangyari? 3 araw siya sa impyerno. Na-impyerno buhay niya. Tapos, niluwa siya ng isda nung nagsisi siya sa Nineveh. Saan? Doon sa pinapapuntahan sa kanya. Ayaw mo pumunta? Wala kang magagawa. Wala kang tatakbuhan. Babalik ka sa Nineveh. Sabi mo sa katabi mo, hala ka. Hindi po ako nananakot. Sinasabi ko lang yung true word, no? At yun po hinahati natin sa tamang paghahati-hati. Okay. So sabi niya, no? 2 Timothy chapter 4 verse 21, Paul said to Timothy, come before winter, but death is the door to everlasting life. Darating yung oras, mawawalan ka ng oras. So habang may oras ka pa, samantalahin mo yung oras mo. Kairos ngayon eh. Ang ibig sabihin ng Kairos, opportune time. This is the time of opportunity for us, no, para maging mainit sa Panginoon. Mas mainit sa Diyos. Hindi lang po kayo tiga-upo. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang bumutas ng bangko. Ako po, nagcha-challenge ako lagi, come on, stand up and be brave. Ano yun? Go! Bakit? Ang daming aanihin, kaunti ang nag-aani. Libot ko po yung mga iba't ibang bansa, libot ko po yung iba't ibang bansa, ay lugar sa Pilipinas, nakita ko. Mapalad kayo sa LLU. Bakit? Dami nyo, ha? Meron eh. Pag pumorma yung pastor, parang ang laki-laki, tapos 30 lang eh. Nakakaawa po. Katulad sa chapter 9 ng Matthew, nakita sila ni Jesus, sabi ni Jesus, nahabag ako sa kanila. Para silang mga tupang walang pastor. Papayag po ba kayo na tuwing Sunday, nandyan lang kayo, wala kayong ginagawa, and then merong mga napapariwara sa labas? Ang greatest mandate ng Diyos ay Matthew 28. Yan po ang greatest mandate ng Diyos. Yung pong prophetic, apostolic, deliverance, weather lang ho yan. Ang talaga pong mandate is going to the world and preach the gospel. Nandito pa lang po kayo sa anong lugar ba to? San Rafael. Hindi po sinabi ng Panginoon na go ye into all San Rafael and preach the gospel. Ang utos po niya, buong mundo. Sabi mo sa katabi mo, buong mundo. Paano maabot yung buong mundo kung hindi ka gagalaw? Paano maabot ang buong mundo kung nakaupo ka lang dyan? Tapos namimili pa. Gusto ko papuntahin mo ko doon sa US. Para ano, mag-TNT ka?
May mga training po kami. Ang training namin, in and out. Ano yung training? Local at saka international. Pero dinadala ko po sa international, sa Cambodia, sa Thailand, sa Malaysia, sa Vietnam, no, sa Myanmar. Doon muna. Bakit? Kung hindi ka makatagal dyan, hindi ka makakatagal doon sa iba. Young people, kayo po ang pinapatungkulan. Or yung matured one, kayo po ang pinapatungkulan ng mga langgam. Sabi mo sa katabi mo, sana yung isip natin maging isip ng langgam. Sila, nag-iisip sila, di ba? Tayo, wala sa isip natin yung kuminsan. Merong isa narinig eh. Magbi-business muna ako, yayaman muna ako bago ako maglingkod. Ano nangyari? Na-stroke. Ngayon, naka-wheelchair siya. Gusto niya maglingkod. Ay ko sa kanya, sige, pagbibigyan kita ng pagkakataon. Kahit naka-wheelchair ka. Inoperahan po yon, 5 oras lang gising na. Kasama ako eh. Ay ko sa kanya, ngayon, gusto ko pong maglingkod. Eh, mo? Nung malakas ka, gusto mo yumaman muna. Nung mahina ka na, gusto mo na maglingkod. Second choice ang paglilingkod. Eh kami po, tinilingkod namin yung yaman. Ang tawag po sa akin ng misis ko, tsaka ng yung biyanang ko, tsaka yung nanay ko, pilantropong gago. Ginagastos ko lahat yung aking pera doon sa. Sabi niya, walang kabuluhan. Ano walang kabuluhan? Hindi kami magkakaroon ng ganyang kalaki ngayon kung walang kabuluhan yan. Sabi ko doon sa mga tao namin, wala kayo dyan kung wala ako, kung hindi ako tumalima. Kung hindi ako tumalima, wala kayo rin ngayon. Kung si Bishop June hindi tumalima, wala ka riyan. Salamat sa Panginoon, yung asawa niya, binakapan siya, kaya ka nandyan. Sabi mo sa katabi mo, salamat ka sa Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Diyos kahit yung asawa ko, tahimik yan eh. Back up lang yan sa akin. Hindi kumikibo yan. Pag sinabag mo yan, pastora, hindi ako pastora. Bakit? Nanay ako ng mga pastor. Kaya tinawag ko siya na ina ng laging saklolo. Kasi gusto niya sakloloan yung mga pastor ko eh. Pagka medyo, anak mo yan. Ano yan? Sabi ko, pambihirang buhay ito. Di ba mga lalaki decisive? O yung mga babae, hindi. Baka naman pwede mo, ano yan? Parang kulang na lang, sa luko na yan. Kaya malapit sa kanya yung mga pastor namin. Siya kasi, pag malapit ka daw sa kusina, malapit ka sa biyaya. Tama ba? Kaya kami po, ang minamahal namin lagi, hindi po yung pastor, ang minamahal namin yung mga asawa ng pastor. Sabi nila, ba't pag namimigay kayo, puro pambahay na gamit? Eh, hindi naman para sa inyo yan eh. Para sa asawa niya yan. Kasi asawa niya nakatingin, meron sila ito, tayo wala. Kasi pastor lang ikaw. Naranasan po namin yan. Kaya kami ganito magsalita. Be like an ant. Amen? Pangalawa, sabi niya, conies. Conies are feeble folk. No? Like rabbit po yan eh. When the enemy approaches, the conies will run to the rock where the house of them was built, and there will they hide. Ang conies po para pong mga kuneho yan, nakakaiba, matatalas ang kuko. Tapos po, naghuhukayan sa bato. Ginagawa nilang bahay yung bato. Eh, kinakain din po yan eh. Kaya maraming hunter ang umahunt sila sa kanila. Pero alam nyo, nakakatuwa, nung tinitingnan ko sa Grolier, pag hinahunt sila ng mga hunter, tatago sila sa bahay na sa loob ng bato. Tapos hindi sila makita, tapos lulugos yung ulot, at sabihin sa hunter, tapos papasok na naman. Minamak nila yung mga hunter. Bakit? Kasi alam nila, secured sila sa bahay na itinayo nila, which is the rock, which is Jesus Christ, the rock of all salvation. Sabi niya dun sa Song of David,
He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Lagi nyo ginagamit yan. Diba? Pero minsan, hindi yan natotoo. You cannot shake the throne of God. You cannot. Sabi niya, I will build my church, and even the gates of hell cannot prevail against it. Sino nagtayo ng church? Si Jesus. Hindi, kami ang gumawa niyan eh. No. Kung wala kang lakas, hindi mo magagawa yan. Wala kang pera, hindi mo magagawa yan. So lahat yan galing kay Jesus, hindi galing sa'yo. Sabi niya, unless the Lord build the house, Psalm 127, unless the Lord build the house, they who labor shall be in vain. Kaya ayoko maging in vain. Co-worker ako ng Panginoon. Trustworthy ako. Gusto kong pagkatiwalaan ako sa lahat ng itinatayo. Katulad ng Corinthians chapter 3, sabi ni Paul, I lay the foundation. The foundation is Jesus Christ, the rock. Lahat ng magtatayo doon sa nilay namin, mag-ingat. Bakit? Kasi hindi ka na pwedeng magtayo ng iba pang foundation sa liban na nakatayo na. Kaya marami nagtatayo, no? Sabi nga nila hindi, masihigit ako dyan. Hindi mo yan mahihigitan. You cannot. Siguro, sa talino, mahigitan mo kami. Pero sa eksperyensya, hindi mo kami kayang higitan. Lahat ng dinaanan namin, dadaanan mo. At titingnan natin kung hanggang saan ka. May baptism po sa Sixth Foundation Doctrine. May baptism. Baptisms, may S. Water baptism, Holy Spirit baptism, and baptisms of sufferings, or baptisms of fire. Ano ba yan? Alam niyo kung ano yan? Lahat ng dinaanan ni Jesus, dadaanan mo. Ang manatili hanggang wakas, kaya pag mayroon kayo nararamdaman ng mga pagsubok, ano man, wala yan. Lord, dinaanan mo to. Kaya namin tong papagtagumpayan. Kaya namin to, Panginoon. Dahil ikaw nakalagpas eh. Ikaw ang first fruit. Kami yung sumusunod. Then kaya namin. Kung kaya mo, kaya namin. Sabi ni Jesus sa John, more than these things that I do, shall you do. You cannot shake God's word. Pag alam mo yung word, hindi ka pwedeng i-shake ng kahit na sino. Kahit magturo pa yan ng kung anong pinakamaganda. Ito nga ay napupuna ko sa mga baguhan eh. Tuturuan po namin kayo ng bago. Alam niyo po bang wala ng bago? Ako magsasabi sa inyo. Sa inyo basahin ko. Okay. Basahin natin. Sabi niya, okay? Sabi niya, that Ecclesiastes chapter 1, sabi niya, that which has been is what will be, that which is done is what will be done, and there's nothing new under the sun. Is there anything of which it may be said, see, this is new? It has already been in ancient time before us. Yung pinipreach ko ngayon, prinis na nila noon yan eh. 2,000 years ago, meron ba ako pwede ipagmalaki? Tapos ito tayo ngayon, nagmamalaki, bago yung preaching ko, ako gumawa niyan. Oh, come on. Alam niyo po, meron ako ituturo, yung mga nagpipreach. Pagka po ginagaya nyo lang yan sa iba, magkaroon po tayo respeto. Ano yon? Banggitin nyo lang. Narinig ko to kay Bishop Ay. Bakit pag hindi? Plagiarism po tawag riyan. Maging maingat tayo. Pwede naman gumamit eh. Bakit? Kasi ginamit din siya ni Jesus eh. Dapat nga sabihin nila, si Jesus ang pinagsimulan nito. Pero hindi, ako nagsimulan nito. Oh, come on. Nagyayabangan po tayo. Huwag po tayong magyabangan. Ang tanging dapat na maitas lang ay ang Panginoong Hesus, wala nang iba. You cannot shake the church which has been built upon the foundation, the rock which is Jesus Christ. Hindi mo yan kayang i-shake. Kaya po ako, sinasabi ko po doon sa mga mga pastor, sige lang, yung mga pastor, sabi ko sa kanila, huwag kayong mag-alala.
Pag si Jesus ang nagtayo ng church mo, kahit sino gusto magwasak yan, hindi mawawasak yan. Bakit? Si Jesus Christ ang may-ari niya. Binibiro ko nga si Bishop Jun Bilib ako dito sa pinagawa mo. Bakit? Parang may mga tunnel. Parang may tataguan tayo bandang araw, no? Parang puzzle, You cannot shake a Christian who is built upon the rock. Hindi mo kayang i-shake yan. Mga kapatid na minamahal, pag kayo po'y nakatayo sa pundasyon, which is the rock, which is Jesus Christ, which is the Word, hindi po kayo kayang yanigin ng kahit na ano. Dumating man po yung pagsubok, dumating yung bagyo, dumating lahat, hindi po kaya kayong igupo. Bakit? Kasi nakatayo po kayo sa ibabaw ng bato, katulad ng mga kuneho. Pero mo, yung mga kuneho matatalino. Minsan yung mga tao, hindi. Kasi maraming tao, nagtatago dun sa kanilang intellect Nagtatalo dun sa kanilang MA, BA, no? PhD. Sometimes iba nagtatago sa yaman nila, no? Wala ka pong pagtataguan. Alam niyo nung nagkaroon ng tsunami sa Japan, ang tindi po ng ginawa nila ron. Ano 'yon? 5 beses bago dumating ang tsunami sa Japan, meron na sila pong humaharang. Meron na po. Grabe technology ng Japan. Pero nung dumating yung tsunami, nawala yung 5. Ano 'yon? Nabaha ang Japan. Maraming namatay. Anong gusto mong sabihin, Bishop? Kahit gaano kakagaling, pag hindi ang Diyos ang kasama mong nagtayo, bale wala lahat yan. Pangatlo, locus. Ayan, balang. No? Balang. Okay? Anong ibig sabihin yan? Let's work together. Minsan tayo po, pag wala po yung pusa, naglalaro ang daga. Di po ba? Dito po, kahit walang daga, kahit walang pusa, nagtatrabaho silang sama-sama. Unity is mahalaga. Yung unified prayer na mag-asawa, napakahalaga po niyan. Kami mag-asawa, lagi po yan, umaga, pagkagising, tapos sa gabi, bago matulog. Sinasama namin yung mga apo namin, unified prayer. You cannot break 2 or 3 ties, ang sabi po ng Bible. Kaya po tayo nagkakaroon ng problema kung minsan, kasi po, nawawala yan Lalo na sa church, let's work together. Hindi po pag nandiyan lang yung pastor, kasi man-pleasing yan Hindi pag nandiyan lang yung leader, hindi po, kahit wala po sila, let's work together for the sake of the kingdom. Amen po ba? Oh. Yun po ang mensahe ng locus. Sa Psalm 133 verse 1 to 3, sabi niya ron, no? How beautiful and how to see the brethren working together in unity. Listen meron po ako natutunan. Tingnan ko yung relo ko, kailan matapos ako ng 15 Meron po ako natutunan sa akin pong teacher, si Dr. Jun Bincer. Siya po ang father of Christianity sa Pilipinas. Sabi niya, Art, once you gather together, it is just the beginning. Once you stay together, it is development. Once you think together, it is unity. And once you work together, it is success. Sabi ko, yes po. Tatandaan ko yan sa utak ko. Kaya kung ano gawa namin, yun ang gawa ng tao namin. Kakapon, nagturo ako, di ba? Bakit isa lang yung takbo namin, may protocol? Kasi yun ang gusto kong mangyari. Mawala man ako, marami papalit sa akin. Hindi katulad ng iba, pag nawala yung leader, nakaka. Sino papalit? Sino papalit? Ako, magaling ako Yung isa naman, ayoko.
Pero sa amin, hindi. Kahit sino, pwede mo ipalit. Mula sa baba hanggang taas, pwede mo ipalit. Isa lang ang line of thinking namin. Isa lang ang takbo namin. Hindi kami perfect. Totoo yun. Wala pang perfecto sa mundo. Maliban na lang kung ang pangalan mo'y perfecto or perfecta. Pero oras na ganito na nahuhubog ang kaisipan, no, lahat yan sila gumagawa ng sama-sama. Pangapat, the spiders. Sa Tagalog version po, pasensya na kayo, yung salin ata nagkamali. Sa Tagalog version, sa Mabuting Balita, ay nakalagay butike. Okay, nagkamali lang po yun. Or else, kinain ng butike yung spider. Kita nyo? Lahat ng salin, binabasa ko po lahat yan. Yung pong aking library, pag makita nyo, iba't ibang klase ng Bible, doon po ang aking treasure. Pati may mga bula-bulating gano'n. No? Gusto ko maintindihan kung ano ba sinasabi nito. At sa parallel translation, ano ba sinasabi nito. Okay? Every time you criticize the body, you criticize the head. Every time you criticize the head, you criticize Jesus Christ. Pag tiningnan mo po yung katawan ng Panginoon, ganito lang kasimple. Kumuha po kayo ng martilyo. Pukpukin niyo yung dulo ng daliri niyo sa paa. Pag hindi po kayo nasaktan, ibig sabihin hindi niyo daliri yan. Are you still there? O kaya meron po ba sa inyong natutong pumunta sa salaming, tapos nagsasalaming ka, sasabihin mo, pangit mo! Sasagot yung nasa salaming, mas pangit ka. Hindi natin naintindihan yung body. So the body is the temple of the Holy Ghost. The body is the church. Wala na pong body si Jesus Christ ngayon, tinaas na eh. Kaya tayo naiwan. Tayo po ang ambassador ng Panginoon. At dahil tayo ang ambassador ng Panginoon, gusto niya na pumunta tayo doon sa pinapagawa niya. No? Gumawa tayo, saan? Sa sarili nating mga kamay. Ang tawag po dito sa spider na to ay gecko. G-E-K-K-O. Wala po nito sa ibang lugar. Nasa eastern lang po ito. Lalo na doon sa mga may init na lugar. Meron po itong paa na parang may sapatos na pagka ikinapit sa isang bagay, hindi mo matatanggal. Ano ba gusto niya sabihin? Dapat katulad tayo noon. Pag kumapit sa Word of God, hindi mo kayang alisin yung kanyang paniniwala doon. Sinong naniniwalang nothing is impossible with God? Dapat kapitan mo yun. Ano man ang mangyari. Marami kasi po, no, pag pinag-uusapan faith, sabi niya, may faith ako eh. Okay, no problem. Hindi, walang pong problema. No problem. Sabi ko, ano ba faith mo? May nakausap po ko, sabi niya, bibiling ko yon 800 million. Nabili naman po. Tapos patatayuan ko yan 2 billion. Natayuan naman po. Sabi ko, alam mo, madaling magsalita ng faith pag mayaman at may pera kayo. May nasahan ka eh. So, ang tawag dyan ay hindi F-I-A-T-H. Ang tawag dyan ay F-A-T-E. Faith. Pero kung gusto mo talaga ng F-A-I-T-H, sabi ng Hebrews chapter 11, faith is a substance of things hoped for, it is unseen. So, umaasa ka sa wala, pero dahil may substansya, galing sa salita ng Diyos, inaangkin mo na mangyayari yung salita ng Diyos sa iyo. Kaya maraming faith, fake. F-A-K-E. Akala niya, magaling siya magsalita nun. Hindi, nabuhay po ako sa faith eh. Sabi ko nga sa inyo, tinilakuran ko lahat ng sweldo ko eh. Ang unang tinanggap ko, for 7 years, 37 pesos. Aling sa libo-libong sweldo mo, tapos 37 pesos. Dolyar-dolyar yung sinisweldo mo, 37 pesos.
Tatawagin ka talagang pilantropong gago niyan. But I praise my God. Ngayon po, hindi na po ako pilantropong gago. Ang tawag po na sa akin, pilantropong guwapo. Nung hindi pa namamatay mga magulang namin, lagi yan sa amin. Sabi ko, tandaan niyo po, hindi ko kayo pababayaan kahit ano mangyari. Pag na-hospital yan, hindi kayo sa ordinaryong hospital papasok. Gusto ko sa pinaka-the best na hospital kayo. Kaya nag-iisip sila, saan kaya ito kumukuha ng pera? Secret. If you have faith, you can please God. Without faith, you cannot please God. Hindi mo kayang i-please ng Diyos. Kaya nga po kami, puro pananampalataya yan. No? Puro pananampalataya. Minsan, tinatayo ko yung church namin ngayon, nagigibain na. No? Sabi ng Panginoon sa akin, magtayo ka ng isang church, totally air conditioned, totally carpeted, and then acoustic. Maliit lang naman po. Kasi nakabili kami ng lupa, 600 square meters. Kalahati lang ng 600 square meters. Sabi ko, Lord, wala po kaming pera. Sabi ng Panginoon, meron? Wala nga po. Meron nga. Parang gusto ko sabihin, ang kulit mo, Lord. Sabi ko nga, wala eh. Meron! Akala mo lang wala, pero meron. Sabi mo sa katabi mo, akala mo lang wala, pero meron. Piniprit yan ng aking anak-anakan. Kilala niyo ba si Val Febrer? Anak ko po yun. Anak ko. Yung sa gising kabataan. Kala mo lang, pero meron. Sabi ko, meron nga ah. Meron akong pan-patient fee dito, 20,000. Eh di meron. Sinimula namin sa 20,000, almost 4 million na itayo. 5 buwan. April, May, June, July, August. Tapos. Sabi ng iba, wow. Nung una, sira ulo ng ni Bisha. Nung natapos na, ang galing-galing ni Bisha. Yung tao parang sumasabay lang sa agos eh. Kailangan yung leader, nagpapakita siya ng pananampalataya. Kasi kung walang pananampalataya sa leadership, maniwala ka sa walang mangyayari. And the leader must have vision. Pangitain. No? Kaya mapalad kayo, sabi ko sa inyo, kami mag-asawa, nag-uusap kami. Laki na ito, ha? Tapos 3-4 na service pa kayo. Praise the Lord. And it is an honor for me and a privilege na magsalita sa inyo. No? Bakit? Hindi kayo kukunti. Malaki kayo. Kaya lang kung gaano kayo kalaki, dapat ganun din kayo kabilis dumami sa mga outreaches. At dapat, ang motibo tama. Sabi mo sa katabi mo, ang motibo tama. Magtatayo ako para dumami ang kingdom ng Panginoon. Actually, ang principle po ng Diyos, multiplication by division. You multiply and then you divide. You multiply and then you divide. Wala po ako nakitang mega church. Mega na nga kayo. Sa Bible po, walang mega church. Puro house church. Ngayon ang meron. Kasi mayaman po si John Moya. Alam niyo bang walang naniniwalang hindi mayaman yan? Opo, totoo po yung sinasabi ko. Ako din, walang naniniwalang hindi ako mayaman eh. But praise God. Bakit? Pinapayaman kasi kami ng Diyos. No? Sa pananaw ng tao, mayaman kami. Sa pananaw ng Diyos, hindi lang kami mayaman. Co-heir kami ng lahat ng pag-aari ng Diyos sa buong mundo. Tandaan po ninyo mabuti. There's something there na pagka sinabi mo na, hey, siya yung bishop ko. Kailangan highly regarded and highly honored. Do you agree? Highly regarded and highly honored. Hindi ko sinabi na tawagin mo lagi, bishop, kagalang-galang, His honor, His excellency. Hindi po yun ang gusto ko sabihin. Ang gusto ko sabihin, yung pagmamahal
ay nasa Kanya. Dapat. Siya yung lingkod ng Diyos na nilagay. Kaya unti-unti, yung kanyang may bahay, si nanay, ngayon ko lang ito nakilala ng gusto. Napakatahimik lang. Parang yung aking may bahay. Tahimik lang. Pero alam nyo, sa nakikita ko, siya ang supporter. In every success of a man, there's always a woman behind. Kaya kami, mahal namin yung mga asawa ng mga pastor. Pagka po hindi mo kasama asawa mo, pumunta ka sa meeting, lumabas ka rito, bumalik ka sa inyo, dalhin mo yung asawa mo. Galit po ako doon. Bakit? Panatuntunan namin na nandyan dapat ang asawa mo. Huwag mong iiwanan. Marami na po akong karanasan. Alam nyo, sa demonyo, wala pong pangit, walang gwapo. Walang matanda, walang bata. Pag gumalaw ang demonyo, ang isa lang ang gusto niyang gawin, babagsakin ang shepherd. Pag bumagsak ang shepherd, bagsak lahat. Ang mga kasunod pa. Ingat-ingat lang po. Ingatan nyo, si Bishop Moya. Gwapo si Bishop Moya. Ba't kayo tumatawa? Diba? Yung mga pastor, may mga pastor ba tayo rito? Gwapo yung mga pastor. Kahit po hindi gwapo yan, pagka magaling mag-preach yan, bumagwapo sa paningin ng iba yan. Totoo po yung sinasabi ko. Experienceado po ako. Nung bata-bata pa po ako, merong nagsisingit sa Bible ko eh. Anakan mo lang ako, okay na. Por Diyos, por Santo. Sabi ko, hindi po kayo nangingilabot sa ginagawa niyo. Tandaan po natin, pag ang demonyo gumalaw, iba po yan. Kaya kailangan maging maingat tayo. Amen ba? Tandaan natin. The spiders, lagi yan nasa bahay ng hari. Yan ang sabi riyan. They're always in the king's palaces. Bakit? Kasi nakakapit sila doon. Ginagawa nila ang trabaho ng mga nando doon. At pag nakakapit ka doon, titiyakin ko, nasa bahay ka ng hari palagi. Hindi ka ordinaryong tao, extraordinary na tao ka. Alam mo tawag sa atin? Abnormal. Sino gustong maging abnormal? Meron pa po akong preaching mamaya, kaya tinatapusin ko na to. Sino gustong maging abnormal? Wala? Aba, delikado po yan. No? Ayaw niya maging abnormal? Ako po, abnormal ako, inaamin ko. Bakit? Ang abnormal po, above the normal. Yung normal na tao, hindi ka ganun. Natataas ka. Nakikita mo ang lahat ng bagay. Katulad ng agila, na pagka natataas, nakatingin sa araw, hindi siya nasisilaw, at pag bumababa siya, nakikita niya kung nandun nasa baba. Alam niya lahat ng galaw. Bakit? Abnormal eh. Above the normal. Akala nyo, abnormal yung mabitip sa utak. Hindi po yun ang gusto ko sabihin. Amen po ba? Ang tanong, hindi ka ba kumakapit o kumakapit ka ba sa Diyos? Ano ba dahilan? Bakit ka nandito sa umagang to? Kanina, mayroong nag-text sa amin. Pastora nyo ata, Helen. Sabi niya, sa anak ko, si Mami magaling na. Sabi ko, yes. Pareho kami. Palitan lang kami. Pag siya inubo, tahimik ako. Pag ako inubo, tahimik siya. Ako, sa pagsasalita ko, lagi yan. No, natutuyan ako ng laway. No? Pero alam nyo, ang Diyos ang nagpapagaling. Ang Diyos ang nagbibigay sa lahat ng pangangailangan. Ang Diyos ang lahat ng sagot sa lahat ng kailangan. Maliban sa Panginoong Hesus, walang pwedeng sumagot ng inyong pangangailangan. Yung apat na yan, magagaling yan. Sana maging magaling po tayo. Sana makita natin yung konsepto at yung analohiya na if ganito pala ako, mananatili ako. Lalo na yung pinakahuli, hindi ako hihiwalay. Saan? Sa pagkapit ko sa salita ng Diyos. Tatapusin ko po ito.
Sino sa inyong may pangangailangan? Ano man yan, just raise your hand. Just raise your hand. Huwag ko kayo mag-raise kung wala kayong pangangailangan, ha? No? Okay. Lahat ng may pangangailangan tumayo. Ito lang ang pwede kong gawin, eh. No? Tulad ng Jericho, nakakapit ako sa salita ng Diyos. Sabi niya, may sakit ka, by my stripes you were healed. Nangangailangan ka ng pera, He will supply all our needs according to His riches and glory by Christ Jesus. May gulo ka, He is our Prince of Peace. Ano gusto mo? At umagang ito, I will be praying bago ako matapos. Kung tinatanggap mo yung hamon, blessed are you. Kung hindi naman, huwag ko kayo mag-alala, hindi ako magagalit. Amen ba? I'm going to pray. At kung feel mo na ikaw ay gusto mong ipanalangin ko, just go forward in front and we're going to pray.